Ang maunang balita sa umagang ito. Clarificatory questioning ng Incident Investigation and Review Committee ukol sa Manila bus hostage taking gugulong na ngayong araw. Pangalan sa kabaw na 3 biktima ng hostage crisis nagkapalit-palit. Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon patuloy na uulanin ayon sa Pag-asa. Mga babaeng nagbebenta umano ng panandaliang aliw at mga bugaw sa Maynila pinaghuhuli. Mga menor de edad na palaboy sa lansangan isinama rin. Isang lalaki ng hostage ng 5 tao sa isang gasolinahan sa Germany. At True Disney 8-star Jillian Ward, tuwang-tuwa sa shooting ng kanyang kauna-unahang pelikula kasama si Senador Bong Revilla. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Ilang bahagi ng Metro Manila muling hinagupit ng malakas na ulan kagabi. Perwisyo na naman ang idinulot sa mga motorista at pasahero. Narito ang report ni Jamie Santos. Bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila pasado alas 10 kagabi. Pahirapan na naman ito sa ilang motorista dahil halos wala ka nang makita sa lansangan sa lakas ng ulan. Ang ilang kalsada sa Quezon City gaya na lang sa East Avenue, gutter deep agad ang tubig. Mataas din ang tubig sa mga kalye ng Scout Ibardaloza at Kamuning sa biglang pagbuhos ng ulan. Maging ang tapat ng LTO at SSS hanggang sa Quezon Circle binaharin. Bagamat ganito ang sitwasyon, nadadaanan naman ito ng mga sasakyan at wala namang na-stranded na pasahero. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin makararanas ng maulap na papawiri na may kasamang pagulan ng buong bansa dahil na rin sa low pressure area sa bahagi ng Luzon. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. At naging bagyo na nga po ang low pressure area sa bahagi ng Northern Luzon. Pinangalanan itong bagyong Henry. Kaninang alas 2 ng madaling araw, namataan ng bagyo 1,180 kilometro. Silangan ng Basco, Batanes. May lakas itong 55 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Palalakasin ng bagyong Henry ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. DILG Undersecretary Rico Puno, Manila Mayor Alfredo Lima at ilang matataas ang opisyal ng pulisya sasalang na po sa clarificatory questioning ng Incident Investigation and Review Committee ngayong araw. Kaugnay pa rin yan ang nangyaring hostage taking sa Quirino Grandstand. Narito ang report ni Teresa Andrada. Whatever it takes to really determine what exactly happened, who may be held responsible. Detailed account of the sequence of events which transpired from the time that the bus was taken or was commandeered by Mendoza up to the time that there was this fatal shootout. Ito ang nais pagtagpi-tagpiin ng Incident Investigation and Review Committee sa pagsisimula ng kanilang clarificatory questioning at ang kabuuang kwento ng madugong hostage crisis. Huhugutin mula sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno at pulisya ang mga taong pasan sa balikat ang tungkulin ng maayos, planado at mapayapang pagtugon sa crisis situation. Hindi na ibinahagi sa media ang mga napag-usapang panuntunan ng proceedings sa kauna-unahang paghaharap ng mga miyembro ng IIRC. Pero ang malinaw, ipagpapatuloy ito sa Sabado kung saan ang mga ground commander at iba pang pulis na naging bahagi ng police operation ang ipatatawag. Sa Lunes naman haharap ang driver ng hinostage na Hong Thai travel bus na si Alberto Lubang. Si alias Rose ang babae naghatid sa hostage taker sa Fort Santiago at ilang miyembro ng media. Magsasagawa rin ng ocular inspection ng komite sa bus sa Lunes. When we question the bus driver, we might do that ocular inspection for purposes of reenactment. Ang pinal na report ng komite ay isusumite kay Pangulong Aquino at dadalhin din sa Hong Kong ng high-level group na inatasan ng Pangulo. And we're expecting a report of a thorough, fair and full investigations. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting.
Nagkapalit-palit ng label sa mga kabaong ng 3 biktimang nasawi sa hostage-taking sa Quirino Grandstand. Agad namang humingi ng dispensa si DSWD Secretary Dinky Soliman sa nangyayaring pagkakamali. Narito ang report ni Rafi Tima. Madamdamin ang tagpo sa Hong Kong International Airport nang dumating doon ang labi ng mga turistang nasawi sa malagim na Manila bus hostage crisis. Nakalagak pa sa mga mamahaling mga kabaong ang labi ng mga biktima nang salubungin sila ng kanilang mga kaanak. Pero lingid sa kalaman ng 3 sa mga nagdadalamhating pamilya, mali ang iniiyakan nilang kabaong. Ayon sa Hong Kong Security Bureau, nadiskubre ng mga kaanak na mali ang label o marka ng mga pangalan sa kabaong ng 3 biktima nang dalhin ng mga ito sa morgue noong gabing yun. Hindi binanggit ng Security Bureau kung sino sa mga biktima ang mali ang nalagay ng mga pangalan. Agad namang sinabi ng St. Harold Memorial Chapel na posibleng sa kanila galing ang mga mislabeled na kabaong. Pero paliwanag ng General Manager, mga kinatawan daw ng Chinese Embassy mismo ang kumilala sa mga bangkay. Finax nila sa amin yung passport pero blurred siya. So black. So nahirapan din sila mag-identify. So I helped them identify. So sabi ko, binasihan ko na doon sa profile ng mukha. Sila nga actually ang mag-identify kasi hindi namin ma-identify. Wala rin daw kamag-anak doon ang 3 bangkay ng lalaki na huli nilang nilagyan ng pangalan. Bukod dyan, nagmamadali na rin daw ang lahat noon. Kaya mabilis nilang nilagyan ng label ang mga kabaong matapos makakuha ng kumpirmasyon mula sa 2 tauhan ng Chinese Embassy. Sila namin nagsabi sa amin na okay, go. So parang nagmamadali din ba sila kaya? Everybody ay nagdarush kasi nga dahil i-schedule doon eh. Best effort para lang ma-identify, para maras, mapabilis. Bagamat wala pa naman umunong opisyal na komunikasyon mula sa Hong Kong tungkol sa pangyayari, agad namang humingi ng dispensa si DSWD Secretary Dinky Soliman. Kung nangyari man yun, nagpapaumanhin ako para lang sa maunawaan ng ating mga kapitbahay na Hong Kong na ito nga ay sa pagnanasang makatulong na maibalik kaagad ang mga labi. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Samantala, Pangulong Noynoy Aquino binalak kausapin si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza noong kasagsagan ng hostage crisis. Pero hindi natuloy ang balak ng Pangulo dahil pinigilan siya ni DILG Undersecretary Rico Puno. Narito ang exclusive report ni June Veneracion. Siya si DILG Undersecretary Rico Puno, ang point pa ni Pangulong Noynoy Aquino sa Manila hostage crisis noong 1 linggo. At sa aking eksklusibong panayam kay Puno, ikinuwento niyang pinag-isipan daw ng Pangulo na personal na puntahan at kausapin ang hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Naisip niya na as early as mga 2 o'clock, ano kaya sabi niya ganun, pumunta na ako dyan at sabihin ko na sa kanya, alam mo ba marami kang naiistorbong tao na ganito at maraming mawawala sa atin. Siyempre, pero Mr. President, sabi namin na gano'n, hindi kasama sa protocol yan. Agad daw ipinaliwanag ni Puno kay Aquino na baka mas humaba pa ang listahan ng demand ng hostage taker kung direktang e-eksena ang Pangulo. At kung maulit pa ang ganitong hostage crisis, baka ang pinakamakapangyarihang tao ng bansa ang muling hilingin ng hostage taker. Dahil dito, hindi na itinuloy ang pagpunta at pakikipag-usap ng Pangulo kay Mendoza. Magugunitang ang pangunahing demand noon ni Mendoza ay maibalik sa serbisyo makarang madismiss ng ombudsman dahil sa kasong hulidap. Kaya naman sumagi raw sa isip ni Puno na gumawa ng kunwaring reinstatement order. Sabi ko nga, maski na sa level ko as undersecretary, I will sign. Sabi ko gano'n. So, tapos sinabi na, nag-isip-isip na naman, they kinonfer din kay General Santiago, saka sa ground commander. Tapos nag-hold back kami. Masisira raw kasi ang kredibilidad ng mga hostage negotiator kapag ginamit ang taktikang panloloko. Aminado si Puno, hindi raw nila inasahang hahantong sa madugong wakas ang hostage crisis dahil may mga pinapalayang bihag bago magwala ang suspect. Pero sa paglutang ng katawan ng 8 patay na turista, nalagay sa kahihiyan ng Administrasyong Aquino. Sa pagninilay-nilay ni Puno, naisip niyang pagkakamali raw niyang hindi ipilit na gamitin ang mas bihasang Special Action Force. Mas pinili kasi ng Ground Commander na si Chief Superintendent Rodolfo Magtibay na gamitin ang Special Weapons and Tactics o SWAT. At dahil sa pagkakamaling yan, handa raw magbitiw si Puno kapag ito ang ginusto ng Pangulo. Kung hindi na ako kailangan, okay, wala nang problema sa akin yon. Para sa unang balita, June Veneracion reporting.